Hindi matapos-tapos na saga, si Yan Lim at ang controversial na pangimasok sa buhay ni Kim Chiu. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe. Sa mundo ng showbiz, madalas nating naririnig ang katagang move on. Ngunit tila ang salitang ito ay maila para sa ilang personalidad na hanggang ngayon ay nakakabit pa rin sa kanilang mga nakaraan. Ang pinakabagong issue na gumising sa social media ay ang usaping muling nag-uugnay kay Sian Lim sa kanyang dating kasintahan na si Kim Chiu sa gitna ng masayang relasyon ni Kim sa kanyang bagong kapareha na si Paolo Avellino o mas kilala sa tawag na Kim Pao. Tila may aninong pilit na sumasawsaw at nangingialam sa kanilang katahimikan. Marami ang nagulat at nagalit nang lumabas ang mga balita na hindi pa rin tumitigil si Sian sa pagbibigay ng opinyon at reaksyon sa mga nangyayari sa buhay ni Kim. Ayon sa mga ulat, tila may pagnanais pa ang aktor na kausapin ang Chinita Princess upang talakayin ang relasyon nito sa kasalukuyang jowa. Ang tanong ng nakakarami, bakit ngayon lang at bakit kailangang makialam sa isang bagay na wala na siyang karapatan? Matatanda ang si Sian ang nagpasya na iwan ang relasyon at sumama sa iba na naging siya ng matinding lungkot para sa mga tagahangan ng Kim Jin-un. Ngunit ngayon na tila nakahanap na ng tunay na kaligayahan si Kim sa piling ni Paolo. Marami ang nakapansin na tila nagmamalinis ng aktor at pilit na nagbibigay ng mga payag na tila siya pa ang agrabyado. Ang mga komentong ito ay hindi pinalampas ng mga netizens na laging nakasubaybay sa bawat galaw ng kanilang mga idolo. Sa mga kumakalat na balita, binigyang diin ang mga reaksyon ni Sian tungkol sa pakikipag-ugnayan ni Kim sa ibang tao na para bang mayroon pa rin siyang kontrol o pagmay-ari sa aktres. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay tinawag ng marami na toxic at bitter. Sa katunayan, ang mga komento sa social media ay punong-puno ng gigil laban sa aktor. Isang netizens ang nagsabi na kalalaking tao, mahilig makialam, habang iba naman ay nagpapaalala na ang mga basbas na ng mga magulang. Ang relasyon ni Kim at Paolo, may basbas na daw kaya wala na dapat pakialaman. Ang sinumang ex, hindi rin maiwasang paghambingin ang takbo ng career ng dalawa. Habang si Kim Chiu ay patuloy na namamayagpag sa iba't ibang proyekto, endorsement at mga matagumpay na serye. Tila ang career ni Sian ay unti-unti nang lumalamlam mula nang lumipat siya sa ibang network. Napansin ng mga kritiko na tila wala ng ingay ang kanyang pangalan at hindi na nabibigyan ng malaking proyekto. Gaya ng dati, may mga nagsasabi pa nga na si Kim lang ang bumuhat sa career ni Sian noong sila ay magkasama pa at ngayong wala na ang actress. Sa tabi niya ay tila nawala na rin siya ng kinang sa harap ng kamera. Ang karma ay isa ring salitang madalas na ibinabato kay Sian. Sa kasalukuyan, sa kabila ng pagkakaroon ng karelasyong direktor, hindi pa rin umano gumanda ang takbo ng kanyang trabaho sa industriya. Ang biglaang pagkawala niya sa mga mainstream na balita, maliban na lamang kung ito ay may kinalaman kay Kim, ay nagbibigay ng impresyon na ginamit na lamang niya ang pangalan ng dating nobya upang manatiling relevant sa publiko. Sa kabilang banda, manatiling tahimik at professional si Kim Chiu sa kabila ng mga ingay na ito. Ang kanyang focus ay nasa kanyang trabaho at sa kanyang lumalim na ugnayan kay Paolo Avellino. Ang Kim Pao, isa sa mga pinakasikat na tambalan ngayon at ang kanilang chemistry ay kitang-kita hindi lamang sa telebisyon kundi pati na rin sa totoong buhay. Ang suporta ng fans para sa kanila ay hindi matatawaran, kaya naman bawat pagtatangka ng pangihimasok mula sa labas ay agad na isinupalpal ng publiko. Sa huli, ang isyong ito ay nagsisilbing aral tungkol sa respeto at pagtanggap. Kapag ang isang kabanata ay sarado na, dapat itong manatiling sarado. Ang pilit na pagbabalik at panghihimasok sa buhay ng isang tao sinaktan mo noon ay hindi nagpapakita ng pagmamalasakit kundi ng kawalan ng respeto sa sarili at sa kapwa. Ang publiko ay matalino na ngayon. Alam nila kung sino ang tapat at kung sino ang nagpapanggap lang para pansinin. Habang patuloy na inuulan ng karma at negatibong reaksyon, si Sian na nanatili ang panawagan ng marami. Hayaan na si Kim Chiu na maging masaya. Ang kanyang tagumpay at kaligayahan ay bunga ng kanyang sipag at kabutihang loob at walang sino man, lalo na ang isang ex, ang dapat na humadlang o kumestyon dito. Ang kwento ni Kim at Paolo ay isang bagong simula na nararapat lamang igalang ng lahat. At sa kabilang banda, walang hiya. Lakang pilit inangkin ang mansyon ni Kim Chiu o Kimi sa QC, ang buong katotohanan sa likod ng kanyang walang awa na pagbabalik. Ang walang katapusang balik mansyon nila Kam, ang madilim na sikreto sa likod ng pamilya Kimi. Sa gitna ng sikat at maingay na Quezon City, isang malaking mansyon ang patuloy na nagiging sentro ng isang matinding pampamilyang drama na sumasalamin sa hirap at kirot sa likod ng tagumpay. Ito ang mansyon ni Kimi, isang paggalang sumisimbolo sa kasipagan at pagpupursige. Subalit ang mansyong ito na
na itinayo mula sa dugo pawis at walang humpay na pagsisikap ay patuloy na ginugulo ng sariling kapatid ni Kimi. Sila Cam na may tila hindi matapos-tapos na pagtatangka na umangkin at makabalik sa lugar na matagal na siyang ipinagbabawal. Ang walang awa na pagbabalik at ang kanyang walang katuturang pag-angkin. Muling nasaksihan ang kaganapan sa labas ng nasasabing pag-aari. Sila Cam galit na nakikipagtalo sa mga security guards. Ang kanyang puot ay puno ng puot at pagkadismaya dahil sa mahigpit na pagbabantay sa kanyang mukha. Sa mga mata ng publiko at ng mga gwardya, isa siyang persona non grata, isang tao na matagal nang nawala ng karapatan sa init at ginawa ng tahanan na iyon. Ngunit para kay Lakam ang bawat pagtanggi ay nagpapalabas lamang ng mas matinding galit, lalo na ang pinagpipilitan niya. Siya raw ay may malaking parte sa pagpapatayo ng mansyon. Ako ang nagpagawa nito, may karapatan ako dito, sigaw ni Lakam. Isang pahayag na tila hindi makatuwiran at walang batayan. Sa kabila ng mga sikat na kwento ng pag-angat ni Kimi sa buhay, mula sa simpleng simula hanggang sa maging isang respetadong personalidad, patuloy na niyoyorakan ni Lakam ang katotohanan. Ang kanyang pag-angkin ay isang insulto sa dedikasyon at sakripisyo ni Kimi. Alam ng lahat na ang marangyang buhay na tinamasa ni Kimi ngayon ay hindi biglang lumitaw. Ito ay bunga ng kanyang pagpupursigi, pagiging matalino at pagiging wais sa kanyang pinansyal. Hindi marangya ang buhay niya kung hindi nagpursigi at nagtipid. Isang katotohanan na pilit binabaluktot ni Lakam. Ang kanyang pagdating ay laging may kasamang eksena, isang drama na naglalayong kunin ng atensyon at ipilit ang kanyang bersyon ng kwento, kahit pa ito ay salungat sa matibay na ebidensya ng katotohanan. Ang pilit na pag-angkin ay nagpapabigat lalo sa dami ng atraso na ginawa na niya. Samantala sa loob ng mataas na pader ng mansyon, naroon si Kimi tahimik na nagtitiis. Bagamat may kapangyarihan siyang magsalita at ipagtanggol ang sarili sa publiko, pinili niyang manahimik. Ang katahimikan na ito ay hindi sinyalis ng kahinaan, kundi labis na sakit at pagod. Ayon sa mga nakita si Kimi na umiiyak, hindi dahil sa galit kundi dahil sa matinding kirot na dulot ng sarili niyang kadugo. Ramdam ang lalim ng sakit sa bawat patak ng kanyang luha, isang pahiwatig ng kanyang pagiging mabait at pagiging martyr sa sitwasyong ito. Wala siyang kahit anong masasabi, sinabi sa publiko, kaya lalong humanga ang mga tao sa kanyang pagkatao. Ang tanging hiling ni Kimi ay magpakatino si Lakam, na sana ay tanggapin nito ang mga pagkakamali at magbagong buhay. Ngunit sa halip na umayos at magpakumbaba, mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang patuloy na pag-angkin ni Lakam sa hindi niya pagmamayari ay isang patunay na hindi pa siya handang harapin ang katotohanan at ang kahinatnan ng kanyang mga desisyon. Sa huli si Kimi ay pinatagal lang sa gulo. Ang kanyang kabaitan ay tila inabuso at ang kanyang pagtitiis ay tinitingnan ni Lakam bilang sign na maaari pa siyang makabalik. Ang hiling na magpakatino ang kapatid ay hindi dininig, bagkus ay lalong nagpakita ng pagiging mapilit, ang bigat ng utang at ang damdamin ng publiko. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na napakalaki ng utang na loob ni Lakam kay Kimi, na tinatawag pang malaki ang utang noon. Kay Kim Jo, ang utang na ito ay hindi lang pinansyal kundi moral at emosyonal. Para atraso o pagkakamali, ang nagawa ni Lakam na siyang nagtulak sa pamilya na ipinatupad ang mahigpit na pagbabawal. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng death wave o kawalan ng paghanga mula sa online community. Para sa mga taga-masid kung ibang pamilya raw ito, baka habang buhay nang hindi makabalik si Lakam sa kanilang buhay. Ang galit ni Lakam ay tila nakabase sa kanyang pagtanggi sa katotohanan. Ito ay ang kanyang depensa laban sa matinding reaksyon ng mga tao at ng kanyang mga kapatid na hindi siya pinapansin. Ang pagbanggit sa new vlog ni Kimi